Kaya ka nandito dahil gusto mong malaman kung paano mag-transfer or mag-relocate ng ating line dito sa PLDT Home Fiber. For today's vlog mga kasap, pag-uusapan natin kung paano magpa-transfer ng line or magpa-relocate ng line via online or via walk-in. Pangalawa, ano-ano yung mga requirements para magpa-relocate or mag-request ng ating transfer of line. Pangatlo, magkano ba ang ating babayaran sa ating pag-transfer o pagpapa-relocate ng ating line dito sa PLDT. Pang-apat, gaano ba katagal ang process ng pagpapalipat ng linya or pagpapa-relocate. Pang-lima, continuous pa rin ba ang ating kontrata after magpa-transfer or magpa-relocate ng ating line. And pang-anim mga kasap, ipapakita ko sa inyo ang aking statement of account or yung ating tinatawag na SOA para naman meron tayong relevant na bill dito sa ating video na gagawin. And syempre, hindi mawawala ang ating speed test at the end of this video. Ipapakita ko sa inyo kung ganun pa rin ba kabilis ang ating speed test, yung ating Mbps, nung nagpa-transfer tayo dito sa ating PLDT Home Fiber. Pag-uusapan natin mga kasap kung paano mag-transfer ng ating line dito sa PLDT Home Fiber kasama ng ating modem at ng telephone unit via walk-in. Ito guys, yung ginawa ko personally, nag-walk-in po ako sa PLDT. Ito yung mga kailangan mong gawin or dalhin para po makapag-request tayo sa pagpapatransfer ng ating line o pagpapa-relocate. Kung magwa-walk-in po tayo, kailangan po tayo pumunta syempre sa pinakamalapit na PLDT office. Ano nga ba ang requirements para makapag-request tayo ng relocation ng ating unit? Una po sa lahat mga kasap, kung sino po yung nagre-request ng relocation ng ating line, siya po dapat yung pupunta doon sa PLDT Home Office. Ito po yung tinatawag nating customer on record na kung sino po yung nakapangalan doon sa bill, siya po dapat yung mag-aasikaso ng ating pagpapatransfer. Kung hindi naman po tayo available, gumawa po tayo ng authorization letter kung sino po mag-a-abid ng ating relocation. Kailangan natin magdala ng valid ID. Specifically guys, yung government IDs natin like passport, UMID, kung meron kayong PRC ID. So, basta valid ID guys. Kailangan alam natin ang account name, account number, and telephone number bago po tayo pumunta sa office ng PLDT. And isa sa mga requirement dito guys ay kailangan ay wala po tayong previous balance sa ating bill. Kailangan active yung ating unit. And of course, yung ating request for relocation is subject for checking of available facilities pa. Magkano ba ang ating charge or ang ating babayaran sa pagpapatransfer ng ating line? 1,100 pesos po. Inclusive na po ang VAT or yung value added tax. Gaano naman katagal ang ating pagpapatransfer or yung processing? As per PLDT customer service, ang sabi nila sa akin, 1 to 2 weeks daw po ang processing ng ating relocation. Sa experience ko mga kasap, nakapagpatransfer po ako ng aking line within 1 week po. So siguro parang 5 days lang yun. Nag-antay lang ako ng 5 days. So guys, kapag naman nalaman na nila na yung concern natin ay magpa-transfer ng line or magpa-relocate ng ating line, bibigyan tayo ng relocation form para fill outan natin. Dapat mga kasap ay tama yung pag-fill out natin ng ating form, lalo na yung address natin from dun sa old address natin to the new address. Then after natin ma-fill outan yung form na yon, pwede natin picturean yun para meron tayong reference na nakapagpasa tayo. Then after po natin may process ang ating papel, pwede na po tayong mag-antay within 1 to 2 weeks. Based po sa experience ko mga kasap, tumawag po sa akin ng technician after 5 days. Sila po yung may authority para po mag-survey ng ating location kung saan po nating ita-transfer yung ating line. Para po sa mismong araw na yon ay kung meron po silang makita na linya na available, sa mismong araw po na yon ay matatransfer na po yung ating line. Medyo naligaw lang sila ng kauntian sa location ko kasi medyo dulo na po ito. Ipapakita ko na lang sa inyo guys kung ano po yung nangyari na actual sa pagpapatransfer ng aking line. And guys, inalis ko muna ito kasi itong kailangan natin. Itong modem at telepono. Inalis ko na din yung kanyang adapter. So, ito ay itatransfer natin
dun sa ating paglilipatan. Hindi na po natin papakialaman or tatanggalin ang ating lumang line. Ito na guys ang magiging existing line kapag nag-apply ulit tayo sa PLDT. Meaning, hindi na po mahihirapan ng ating mga technicians na maghanap na panibagong slots dahil meron na po tayong existing line. Ang kailangan na lang ay bagong telepono at modem for activation. Eventually, naging goods naman guys yung service ng PLDT sa akin sa pagpapatransfer ng aking line. So, wala guys ako masabi kasi sobrang sipag din nila Kuya Technician. Natuwa lang guys ako kay Kuya Technician kasi nasunod yung request ko na dito ilagay yung modem, na dito ilagay yung telepono. Napakadali nilang kausap pagdating sa mga ganong bagay. Mga kasapag mga ganon, magbibigay tayo ng tip kahit papaano kasi mababait sila. Then mga kazap, after po natin ma-relocate o ma-transfer ang ating line, para po ma-activate ang ating modem, meron po ulit tatawag sa atin na taga PLDT na activated na po yung ating internet at yung ating telepono. So tulad lang din guys dun sa pagpapakabit. Based ulit mga kazap sa experience ko, nung tumawag sa akin yung technician, habang naglilinya sila dito, ay kinukuha ko naman yung modem at telepono ko dun sa aking lumang address. O nga pala guys, kuhain nyo guys yung inyong telepono at yung inyong modem kapag yung technician guys ay nakahanap na ng available na linya para sa atin, para dun sa relocation. Kasi guys, yung iba kasi ang ginagawa, kinukuha agad yung telepono, yung modem nila. So ilang araw ang lumipas, hindi pala approved dun sa location na yun. So sayang guys yung panahon na sana nagagamit natin yung internet at yung telepono. Advice ko lang mga kasap, bago nyo po tanggalin ang inyong modem at telepono sa inyong lumang address, make sure guys na 100% na meron na po tayong available na slot doon sa ating bagong address. Sasabihin talaga ng technician yun kung merong available para hindi tayo mahasel sa paglilipat ng ating unit. Fortunately mga kazap, nailipat naman ng maayos yung aking wifi, yung aking modem at telepono dito sa aking bagong address. So, yun. So, upon transfer po ba, continuous pa rin po ba yung ating lock-in period? So, ang sabi kasi sa akin, magre-refresh daw po yung ating lock-in period into 24 months. Ang kontrata dito mga kasab sa PLDT ay 3 years. So, sakto naman guys, dun sa aking lumang address, naka 1 year ako. So, halos ganun din guys, no? Halos magiging 3 years lang din yung aking lock-in period. Continuous pa rin naman siya guys. Pero into 24 months na guys yung kanyang lock-in period. Next topic mga kazap, paano naman tayo magtra-transfer ng ating line o magpaparelocate ng ating line via online? Andito guys tayo sa after sales ng PLDT. Please check the description box. Andyan lang guys yung link. So guys, pag nandito na kayo, makikita nyo agad kung ano yung concern natin. Not necessarily kailangan nyo mag-account login. So dito pa lang sa baba ng after sales, makikita nyo need to change your telephone number, moving to a new address, want to transfer the service to a new user, need to make long distance calls through your PLDT landline. So, ang focus lang natin guys ay itong nasa pangalawa. Moving to a new address, yan. You may request for relocation and will facilitate transfer of your service to your new address on your preferred date. So, may mga information dito na things to know. So, basahin na lang yan guys, no? Yan. Dito na tayo bababa sa request for relocation. Then ito, kailangan nyo ng account number nyo at yung telephone number. Please enter your account information to help assist you further. Mga kazap, no, kapag in-enter natin yung account number natin at yung telephone number, automatic na meron pong magte-text sa atin to verify yung ating account. Just fill out guys yung PLDT account number, yung PLDT telephone number, then paki-check na lang guys yung I'm not a robot dun sa require CAPTCHA, then paki-check din yung I agree and consent to PLDT, then submit. Kapag na-verify na tayo, makakapunta na po tayo sa relocation site. You just have to fill out guys yung account details, yung address details, at make sure guys na tama yung mga details natin na in-enter
bago po tayo mag-proceed dun sa confirmation at agreement. Kung okay na po, pwede na po natin itong isubmit. Then after natin guys ma-fill outan lahat ng details na kailangan natin, then yun, goods na tayo guys. Mag-antay na lang tayo guys ng tatawag sa atin. Pero para sa akin mga kazap, mas okay na mag-walk-in tayo para alam natin na talagang na ipaprocess yung ating papel sa pagpapatransfer ng ating line. So guys, andito na tayo sa ating SOA o yung ating statement of account. Ito yung bill details na makikita nyo doon sa ikatlong page ng ating statement of account. Dito sa ating previous charges, we have a balance from previous bill of 1,299. Then payments received kasi paid na po tayo noong September 30. Then remaining balance from previous bill, VAT inclusive. So 0 po tayo. Ito guys, yung sinasabi ko sa inyo kanina na wala po dapat tayong previous bill sa pagpapatransfer ng ating line. Then current charges, monthly service fee and other basic charges. Service fee for the period of October 12 to November 11, 2022. And of course, naka-Fiber Only Plan 1299 pa rin po tayo with total amount of 1,159.82. Then we have one-time fees for new service availed. Ito na guys yung transfer fee natin, itong MyDSL transfer fee with total amount of 982.14. Then meron tayong CEIF primary station with total amount of 12.77 pesos and a total one-time fees of 994.91. Then ito na yung ating monthly service fee and other charges, VAT exclusive with total amount of 2,154.73. Then yung ating VAT na 12%, 258.57. And finally, the total monthly service fee and other charges, VAT inclusive, ito na rin ang ating total amount due, 2,413.30 pesos. For the speed test mga kazap, ito na yung ating speed test na bago upon transferring our line. So, i-go na natin to. Plan 1299 po ako. And dati po kasi meron silang promo na umaabot yung aking speed test ng nasa 100 to 200. So ito na guys yung ating bagong PLDT update na speed test. Sa download po ay 32.54 at sa upload po ay 32.67. So goods na yun guys, no? Kasi medyo mabilis na rin yan guys. Dito sa bahay guys, ang cellphone namin ay 6. Meron po akong isang laptop, meron po akong isang tablet. Goods na po yun guys, nakakapaglaro pa guys ako ng Valorant. Yon, sa mga nagtatanong po sa akin kung maganda pa ang PLDT talaga. So, para sa akin guys, okay naman siya. Pero depende po sa location nyo. Kasi sa ibang location, sa ibang lugar, mahina po ang PLDT. Ayun mga kasap, hindi po to sponsored. Gusto ko lang kayo magkaroon ng idea kung paano po magpa-transfer. So yun mga kasap, thank you for watching. This is Marky De La Cruz. And sana po nakatulong po ang video na to. At kung natuwa ka naman sa vlog na to, sana po pakisubscribe naman ako sa aking YouTube channel. Thank you for watching mga kasap. See you on my next vlog. Bye-bye!